Hello po. Try ko nga mag-vlog tungkol sa sakit ko na hindi ko po alam na mangyayari sa akin to sa kabila ng napaka-aktibo ko pong tao makakaranas ako ng ganitong sakit ng hindi ko expected. So, nung may nararamdaman akong kakaiba sa katawan ko na which is naramdaman ko na nasa Singapore ako, nagpanic attack ako doon, nanginginig ako, hindi ko na alam ang gagawin ko, itinakbo ko yung sarili ko sa clinic na nasa baba ng condo namin. So, akala ko katapusan na ng buhay ko ng time na yun. Pero nung gumaling ako after a few weeks, dahil nagkataon po na meron po tayong tinatawag na virus noon ko, so hindi ko ako nakauwi agad, pero natapos ko pa rin yung kontrata ko at naging okay naman ang lahat after a few months and years. And then nayaan ko po yun. Nung nandito na po ako sa Pinas, nakakaramdam ako ng kakaiba sa katawan ko na parang bumalik ako sa dati ng ganun, na parang dahil nga po stress ako sa nangyayari sa buhay ko. Marami po akong kinai-stressahan, yung bahay ko, namatay yung nanay ko, so nagkasunod-sunod yan, pati yung puyat ko. So hindi ko alam na doon pala nagtitrigger ulit yung sakit ko, so bumalik siya. So, nung unang nakakaramdam ako ng kakaiba, akala ko high blood ako, so nagtitake ako ng gamot. So, may nararamdaman akong kakaiba sa katawan ko na hindi ko maipaliwanag, na anxiety, depression, at pati panic attack, which is tinatry ko siyang kontrolin, na subukan ko pong pumunta ng ospital dahil feeling ko high blood ako. So tinakbo ko yung sarili ko sa ospital, at ang blood pressure ko nga po ay mataas. Nga lang, dahil sa kinakabahan ako dun sa blood pressure kong yun, lalo siyang tumaas, lalo akong kinabahan. So ibig sabihin, dahil hindi po ako kinonfine, pinainom lang po ako ng pampababa ng high blood pressure. So gusto nila akong i-confine at alamin kung bakit, anong rason at na high blood ako. So sabi ko naman wag na, ayoko na, kasi naging okay na ako after a few minutes lang. So inuwi ko yung sarili ko hanggang sa nakakaramdam pa rin ako ng kakaiba sa sarili ko. Umuwi ako, and then tumatawag ako sa anak ko, ba't ganitong nararamdaman ko kakaiba, yung para akong na high blood, na kinakabahan, na anxiety, yung nanlalapo yung paningin ko, na hindi ko malaman kung anong pakiramdam na meron ako. So sabi ng anak ko, si Nikki, na magpa-general check-up ako. Nag-i-start pa lang ako magpa-general check-up. So, ini-require niya akong pumunta sa kaibigan niyang doktor at pina-laboratory test niya ako, dahil laboratory test yung sa kaibigan niya. At doon, nalaman, mula dito, pina-laboratory ako mula sa tiyan ko hanggang dito. Medyo may kamahalan. At yun, doon na-diagnose na meron akong hypothyroidism. At sinabi ng doktor mismo ng laboratory na ipa-check ko. Sinabi niya sa anak ko din na kailangan kong ipa-check. Kasi may nakita po siyang dalawang bukol dito sa kanan at kaliwa, which is yung isa, nung bago pa ako magpa-check up, inatake na naman ako ng panic attack. So tinakbo ko na naman yung sarili ko, hindi pa ako tapos magpa-check up, hindi pa ako pumunta ng specialista, dahil sa kaba ng dibdib ko, nagkaka heartbeat ako ng mabilis.
itinakbo ko na naman yung sarili ko sa ospital. At at doon talagang na high blood na ako, 160 over something. Umabot pa ako ng 180 nung nandun na ako naka-admit. Nanginginig na ako hanggang sa parang hindi ako gumagaling. Pero until binigyan nila ako ng gamot na pampakalma. So na-confine ako, ang laki ng nagastos ko kasi private nga yun. So binigyan na nila ako ng pampakalma sa high blood, oras na bumalik ulit yung pagka-high blood ko. Ngayon, nung sinabi ko na may hypo ako, I mean, hindi ko pa alam na hypo yun, na parang may problema po ata sa thyroid ko. Pinakita ko yung mga laboratory test ko. So, in-advise sa akin na pumunta ako doon sa espesyalista. At nang sunod nang pumunta ako ng espesyalista, doon na nalaman na meron pala akong 2 bukol na kanan at kaliwa at kailangan kong biopsy. So namroblema ako sa nakukuha ng pera, gano'n, namroblema ako. Yun in-advise naman ng doktor sa akin na merong biopsy, na basta may PhilHealth ka, 500 lang ang babayaran mo, yung pinaka-check-up. So pumunta ako. At totoo nga, ang mahal ng biopsy, pero nakabayad lang ako ng 500. Marami pa akong pinagdaanan na hindi ko akalain na ganoon pala ang proseso. Maraming proseso. So, tuturuan ko kayo kung paano yung mga natatakot na magpa-check up dyan at magtanong tungkol sa hyper at hypo ay magkaiba. So, 2 klase ng thyroid problem yan. Kung gusto nyo magpatulong at paano ang gawin sa pagpapacheck up, paano makakamura, pwede akong mag-advise sa inyo ng ganyan. Actually, gusto kong sabihin din yung mga symptoms niya kasi para malaman nyo din sa mga taong hindi nila alam, yung mga nakakaramdam na pala, hindi nila alam, nakakaramdam na pala sila ng ganun, hindi nila pinapacheck up, which is, ang mas delikadong sitwasyon kasi dyan, yung matanda na, saka lang pa nila na malalaman na meron sila, at kailangan pa nilang magpa-opera, which is matanda na sila. Ang gusto ko lang, ma-prevent nyo yung pagiging delikado na, at in the end ng ganitong sakit, kapag hindi mo rin na-control, syempre magpo-cause of death din to. Mag-research kayo sa computer, sa cellphone nyo, doon yung malalaman. So, gusto kong sabihin yung mga sign ng hypo ko. Ako ay hypo, iba lang yung hyper. Pwede kong sabihin ng hyper, pero hypo muna ako kasi hypothyroidism ako. So makakaranas kayo ng yung ang bilis yung mapagod, yung feeling nyo na kahit konti lang yung ginawa nyo, pagod na kayo. Pero active akong tao. Alam ng mga taga dito sa amin na talagang workaholic din po ako. Trabaho talaga ako kahit gabi, hanggang gabi. Bukas ang tindahan ko. May lugawan pa ako sa gabi, pero in-stop ko na ngayon kasi may sakit na po ako, hindi ako pwedeng magpuyat. Kailangan ko ng mahabang pahinga. So, kaya pala ako tumataba ako, kahit mataba ako, I mean, kahit konti lang ang kinakain ko, mataba na ako. Yun ang cause niya. Pero pumayat ako nitong nakaraan kasi nga, nagkakasakit ako. So, hanggang sa, ayoko namang kumain ngayon ng super kain kasi ang daming bawal kasi high blood ako, tapos kakain ko ng mga bawal, di parang yun, inano ko na yung sarili ko sa di ba? So kailangan kontrolin ko na yung pagkain ko para hindi lumala yung sakit ko. So minsan makakaranas tayo ng lamig na kahit hindi naman masyadong malamig, kahit mainit nanlalamig, yun yung mga skin natin magda-dry, pati yung hair natin. Dati nga
magandang hair ko dati, pero nitong nakaraan, kaya ko siya pinagupitan. Kasi nagda-dry na siya. Dry na siya sa, so pinagupitan ko siya. Pinaikli ko talaga. Para lang mag-iba yung mood ng buhay ko. Kasi feeling ko, parang lalo akong bumabagsak sa isipan ko lang yun. Alam niyo naman ang anxiety, minsan, pag may nararamdaman ka ng sakit, feeling mo ito na yung buhay ko. Pero tinatry ko pa rin yung sarili ko na wag maging ganon. So kinukonvince ko yung sarili ko. May nagsasabi nga sa akin na sabihin mo sa sarili mo wala kang sakit, ganon. So kailangan sabihin na natin sa sarili natin na wala akong sakit, kahit gabi wala akong sakit. Yun, dapat ginagawa ko na rin ngayon yan. So puffy face, yung puffy face, iba yung itsura ng mukha, makahalata mong parang sakit, may sakit ka. Yung hoarse ng voice, yung voice mo rin iba rin. Yung mga muscle mo, may time na masakit, may time na talagang kailangan kong, yung lalo na dito sa baba ng paa ko, parang lagi siyang namamanhid. So part yun. So yung irregular na menstruation, ako ilang taon na once a year lang ata ako nagme-menstruation. Hindi ko akalain na kasama pala yun sa sakit ko, yung irregular menstruation. So yung heartbeat din natin, minsan mabilis, minsan mabagal yung heartbeat. So yung hypo, mabagal ang heartbeat. Yung hyper, mabilis ang heartbeat. So dalawang yan. Yung hypo kasi opposite siya nung hyper. So kung sa hypo, mabagal ang rate ng heart kasi nadidepress ka. Yun ang cause ng depression. Kaya iba yung pakiramdam ko kasi mabagal yung heartbeat ko. So sa hyper naman, mabilis. Mabilis po sa hyper. So yun, yung tatai ka din ng constipation. So yung hyper naman, tatai ka ng laging basa, parang gano'n. Opposite po talaga siya. So minsan nakakaranas ako ng talagang constipation. So kailangan kong uminom ng tubig. Lagi ako umiinom ng tubig para wag lang yung constipation ko. So sa mga hypo at hyper, makakaranas tayo ng depression. So kailangan labanan natin to. Tinatry kong labanan ngayon. Nandito po ako sa kalagitnaan ng sakit na to. At soon maoperahan po ako within this month. Hopefully, naghihintay ako ng tawag kasi pumunta ako dun sa doktor na medyo mapapababa ang bayad ko ng opera ko. So yun, naghihintay ako at sana ay maging okay ang lahat. Gusto ko kayong turuan kung paano labanan to. Mag-message lang kayo. At saka kung paano yung process ng para makatipid tayo ng pagpapa-check up at saka pagpapa-opera. Mag-a-advise po. Okay. See you sa susunod. Marami pa akong sasabihin.